Mga kababayan, handa na ba kayong sumama sa isang nakakakilabot na biyahe sa gitna ng kagandahan ng Bonifacio Global City? Isang abogadong masipag, si Rodel, ang makakaranas ng hindi maipaliwanag na mga pangyayari sa kanyang sariling tahanan, mga bulungan at kaluskos na magpapatanong sino o ano ang kasama niya sa kanyang condo unit. Huwag bibitaw dahil sa kwentong ito, isang misteryosong bata ang magpapakita at magdadala sa atin sa isang mas malalim na hiwaga na hindi mo inaasahan. Makakasama kaya si Rodel sa listahan ng mga nawawala o matutuklasan niya ang katotohanan bago pa mahuli ang lahat? Tara na't alamin sa Creepy Pinoy Stories. Sa gitna ng makulay at maingay na gabi sa Bonifacio Global City, tahanan ng mga sosyalan at gimikan, may isang mataas at modernong kondominium na nakatayo. Dito nakatira si Rodel, isang abogado na kilala sa kanyang kasipagan at dedikasyon sa trabaho. Galing sa isang mahabang araw sa opisina, bitbit ni Rodel ang kanyang paboritong pagkaing takeout mula sa isang sikat na restaurant na in-order niya gamit ang food delivery app. Excited siyang kumain at mag-relax pagkatapos ng trabaho. Pagdating niya sa kanyang unit, inilapag niya ang kanyang bag at jacket sa sofa at hinanap ang takeout na kanina pa niya inaasam. Pero teka, nawawala yung pagkain niya. Sa pagtingin niya sa paligid, napansin niyang bukas ang kanyang smart TV at laptop na parang may ghost na nagpapatakbo. Ano ba yan? Bulong niya sa sarili. Bigla naman siyang napaatras nang may marinig siyang kaluskos at ingay mula sa iba't ibang sulok ng kanyang unit. Sinuyod niya ang buong lugar pero wala naman siyang nakitang ibang tao. Baka pagod at stress lang to, sabi niya, at nagpa siyang magpahinga na lang. Pero hindi pa dito nagtatapos ang misteryo. Isang gabi, pagod na pagod at may karamdaman, bumalik si Rodel mula sa opisina. Ang kanyang pakiramdam ay tila mas mabigat kaysa sa karaniwan. Pagbukas niya ng pinto ng kanyang unit, laking gulat niya nang makita ang mga bakas ng putik sa sahig na tila may pumasok na hindi niya inaasahan. Dahan-dahan siyang naglakad, sinusundan ng mga yapak, habang puso niya ay kumakabog sa kaba. Sa likod ng kortina sa sala, may nakita siyang maliit na anino. Dahan-dahan niyang hinawi ang kortina at doon niya natagpuan si Camille, isang batang babae na nanginginig at takot na takot. "Tulungan mo ko," bulong ng bata. Naantig ang puso ni Rodel sa kwento ni Camille at naalala niya ang isang lumang balita tungkol sa isang batang nawawala na may parehong pangalan. "Kailangan kitang tulungan," sabi ni Rodel habang hinahaplos ang ulo ng bata. Ngunit ang tanong, sino nga ba talaga si Camille? Ang pagkakatuklas na ito ang magbubukas sa mas malalim na misteryo na hindi inaasahan ni Rodel. Ano kaya ang susunod na mangyayari sa kanilang dalawa sa loob ng kondominium na ito? Ang mga susunod na pangyayari ay tiyak na magdudulot ng kilabot at takot sa sino mang makakarinig ng kanilang kwento. Hindi mapakali si Rodel matapos ang mga naganap. Kailangan niyang gumawa ng aksyon para kay Camille. Dali-dali siyang lumabas ng kanyang unit at naghanap ng tulong mula sa mga kapitbahay. "May problema ba, Rodel?" tanong ng isang kapitbahay na si Aling Nena. "Oh, Aling Nena, may bata sa unit ko, hindi ko alam kung ano ang gagawin," sagot ni Rodel, halatang balisa. Habang naglalakad siya sa pasilyo, biglang sumagi sa isip ni Rodel ang isang detalye mula sa lumang balita na kanyang nabasa. Ang tunay na Camille ay matagal nang patay. Hindi ito maaari, bulong niya sa sarili habang bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Kinuha niya ang kanyang cellphone at dali-daling tinawagan ng pulisya. "Hello, pulisya. May kakaibang nangyayari sa condo unit ko. May bata pero parang hindi siya normal." Pautal-utal na sambit ni Rodel. Sa pagdating ng mga pulis, ang misteryo ay lalo pang lumalim. Dumating sina Inspector Mendoza at Sergeant De La Cruz, handang alamin ang katotohanan sa likod ng mga pangyayari.
Sa kanilang paghahanap, isang malaking painting sa sala ang nagbigay daan sa isang nakatagong kompartamento. Ano to? Tanong ni Sergeant de la Cruz habang itinutulak ang painting para magbukas ang lihim na pinto. Sa loob, ilang bangkay ang nakatago at isang mensahe na nakasulat sa pader. Kayo ang susunod. Nanginig si Rodel sa takot, samantalang ang mga pulis ay agad na nagutos na lumikas ang mga tao sa gusali. Ang balita tungkol sa mga bangkay at ang nakakakilabot na mensahe ay kumalat sa buong gusali na parang apoy. Ang dating tahimik na kondo ay biglang nabalot ng takot at kaba. Ano nga ba ang misteryo sa likod ng mga bangkay? At sino ang susunod na biktima? Ang sagot ay malapit na nilang matuklasan. Sa masinsinang paghahalughog ng mga pulis kasama si Rodel, unti-unting lumitaw ang nakakagimbal na katotohanan. Ang batang si Camille na kanilang inakalang inosenteng biktima ay walang iba kundi isang tusong espiritu na nagbabago ng anyo. Ito pala ang may kagagawan ng mga nakakakilabot na pangyayari sa condominium. Sa bawat pagbabago ng anyo, isa na namang residente ang nadadagdag sa listahan ng kanyang mga biktima. Habang lalo pang lumalalim ang investigasyon, nakita nila ang mga bangkay ng mga naunang nakatira sa mga unit na iyon. Ang mga kaluluwang ito ay hindi na nakalabas pa at naging biktima ng mapanlinlang na espiritu. Ang pagkakadiskubring ito ay nagdulot ng matinding takot at pag-aalala. Hindi lang sa mga nakatira sa gusali kundi pati na rin sa mga pulis na nag-iimbestiga. Ano kaya ang susunod na mangyayari sa gusaling ito na ngayon ay kilala na sa mga kakatakutang aktibidad? Ang dating maingay at masiglang kondominium ay naging tahimik na tila ba may malagim na lihim. Ang mga residente, isa-isa nang nag-empake at nagsilisan, takot na baka sila na ang susunod na maging biktima ng espiritong nagpapanggap. Ang iba, pinili na lang na umiwas at lumipat sa ibang lugar, ayaw nang balikan ang bangungot na kanilang naranasan. Si Rodel, bagamat nakaligtas sa tiyak na kapahamakan, ay hindi na rin nag-atubiling iwan ang kanyang unit. Nagpasya siyang bumalik na lang sa Batangas, sa kanyang probinsya kung saan mas payapa at malayo sa mga gunita ng karanasang hindi niya malilimutan. Dala niya ang mga alaala at babala para sa iba na ang modernong pamumuhay ay maaaring magtago ng mga hindi inaasahang panganib. Ang kwento ng misteryosong Camille at ng mga bangkay na nakatago sa mga dingding ay mabilis na kumalat sa social media. Ang urban legend na ito ay naging laman ng mga usap-usapan, nagbibigay babala sa lahat na maging mapanuri at mag-ingat sa mga hindi maipaliwanag na pangyayari, lalo na sa mga bagong tuklas na lugar. Ano nga ba ang tunay na nangyari kay Camille at sino-sino pa ang mga nagtatago sa likod ng mga pader ng makabagong panahon? Sa huli, natutunan ni Rodel na ang kinang ng modernong buhay ay maaaring magtago ng madilim na lihim. Salamat sa pakikinig, mga ka-creepy. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa Creepy Pinoy Stories para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Excited na ako makasama kayo sa susunod na upload. Hanggang sa muli mga kaibigan. Tandaan, sa bawat sulok ng inyong tahanan baka may nakatagong lihim na nag-aabang. Mag-ingat at baka ikaw na ang susunod.